So minsan pa nga po ipalakpakan natin ang buhay na Diyos. So isa po si Ate Arlene na OFW na kung saan ay kasama sa panalangin ng Jesus is my life forever. Amen. At muli, welcome back Ate Arlene sa Jesus is my life forever. Sige, nakakama na kayo. Amen. Wala, nakakatawa kasi ayan na si Ate Arlene, talagang grabe ang pagkilos ng Diyos. No? Alam niyo po, kung bakit ang tao ay naliligtas sa lahat ng panahon, hindi po dahil sa kalooban po natin yun. Amen. Kundi kalooban po ng Diyos na ang bawat isa ay maligtas. Amen. Kalooban ng Diyos kung bakit tayo po ay nagtitipon-tipon dito, dahil ang Panginoon po ay mabuti. So ngayon po tayo po ay dadako na po sa pagpapasalamat. Yung mga bagay na nangyari sa buhay natin na napakaraming kabutihan, ay dapat po natin pagpasalamat sa Diyos yan. Amen. Dahil ang Diyos po ay mapagmahal. Amen. Siya po ay mapagkalinga. Inaaliw niya ang mga nalulungkot, lalo na mga OFWs. Amen. Na kung saan na malalayo ang lugar ng kanilang pinuntahan. Amen. O, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia sa Deuteronomium chapter 4 verse 37. So ganito po ang ating maririnig. Amen. So ang sabi po rito, at dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. So pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. So malinaw po ang sinabi po ng Deuteronomio, amen, sa pamamagitan daw po ng kanilang ninuno, lahat ng mga nanampalataya sa panahon na yun ay pinili ng Diyos upang iligtas sa Ehipto. Alam naman po natin yung Ehipto, alipin po doon ng Israelita. So sa panahon na yun, pinili upang iligtas at ilabas sa Ehipto. Ganon din po yan sa buhay natin. Amen. Noong mga panahon po natin na hindi pa po tayo nakakilala sa Diyos, tayo din naman po ay alipin. Alipin po, bilanggo sa kasalanan. Amen? Amen. Kasi minsan, pag hindi natin naunawaan kung ano yung bilanggo, amen, kung ano yung alipin, ang alam po kasi natin, kapag bilanggo, yun po yung nakulong. Tama po? Yung bilanggo po, yun yung nakulong eh. Pero hindi lang po dyan natatapos sa ating buhay. Kapag po tayo ay nasa kasalanan, bilanggo rin po tayo sa pagkakasala. Amen? Pero nung nakilala natin ang Panginoong Hesukristo, amen, tayo po ay nanampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay lumaya sa pagkakasala. Amen? Parang ano lang po yan eh. Diba, nang tayo po ay galing sa kasalanan, parang nasa Ehipto po tayo, bilanggo po tayo doon kasi alipin po mga Israelita doon eh, sa Ehipto. Pero dahil nga po sa pinili sila ng Diyos para ilabas sa Ehipto, para magkaroon ng kaginhawaan, amen, magkaroon ng kapayapaan, at magkaroon ng kaligtasan. Ganon din po sa atin. Mula po nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, magpahanggang ngayon po, tayo po ay naligtas. Nailabas po tayo sa pagkakasala, sa pagkabilanggo sa kasalanan. At tayo po ngayon ay nahaharap at sumisikap na magpakabuti sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Yan. So, inaanyahan po ang bawat isa. Ito pong hapon na ito, tayo po ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sino po yung unang magpapasalamat sa ating Diyos? Amen. Siya po ay pupunta rito upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Yung lahat ng kabutihan ng Panginoon na kanyang naranasan, ipapahayag niya ngayon ito. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ako po ay nakauwi ng maayos. Amen. Na ako po ay buhay. Na lagi ko pong pinagdadasal na makauwi ako. Kasi ayaw po akong payagan ng amo kong umuwi. Kaya lang ako po ang nagsabi talaga na hindi ko na talaga kaya uuwi na ako. Lumaban po ako.
matapang po ako kahit na hindi na ako pinapayagan. Kahit sa 2 taon na nanitihin ako. Kahit hindi ako pinapalabas, okay lang sa akin. Basta ang sabi ko, makainin lang ako. Sweldo kat lang ako. At matapos ka lang yung kontrata ko, uuwi na rin ako. Kahit na palagi silang nagagalit talaga, kahit na sobrang sungit nila, matapang sila, kahit anong ginagawa nila sa akin, tinitiis ko na lang. Para sabi ko, makauwi lang ako ng maayos, hindi na lang ako lumalaban, hinayaan ko na lang ang mga sinasabi nila. Kasi alam ko naman na hindi sunod-lugan. Ayun, at nagpapasalamat ako sa Diyos na kapag nag-betray ako sa Kanya, palagi niya akong niyayakap. Inaalala yan. Kahit sabi ko, sobrang hirap na ako sa trabaho ko. Pinagpapasalamat ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapanan po natin ang Diyos. Sige pa po. Mayroon pa pinagpala, pinagaling, nagtagumpay, nagkaroon ng kagaanan ng bigat. Amen. Sumaya. Amen. Sino po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ng Kristo. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ang umaral po sa buhay ng kapatid Lord. Kasi po kahapon, maaga po kami dito sa Lote. Nauna po siya sa amin, sa Lutunian. May nakita lang po siyang ahas. Sabi ko, ano, nagtatakbo. Sabi niya, nauna siyang tumakbo ma. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi sa ganung paraan, niligtas niya ang buhay ng anak. Salamat sa Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa Diyos, sa kaligtasan, sa bawat pag-iingat niya sa buong pamilya ko, sa araw-araw, sa pag-alis namin ni Ate araw-araw, sa kaligtasan. Salamat sa Panginoon sa pagbibiyaya, salamat sa Kanya. Sa Kanya po ako. Amen. Amen. Oh, next. Sino pa po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ng Sister Kaya. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa araw-araw po na pag-iingat po sa buong pamilya ko. At pinagpapasalamat ko rin po sa Diyos na andito na po. Amen. Amen. Huwag kong gano'n. Pinapin na po siya. Iyagat po kung ano lang po yung mangyari sa kanya. Kasi marami po OFW na namamatay. Pero nagpapasalamat po sa Lord. Iningatan po siya na hindi po sa pambansa. Ayan po, salamat po sa kanyang buhay. Nagpapasalamat po sa Panginoon na kahit meron po kami ngayon, nararanasan na hindi ko po alam kung ano yung mga sakit ng kamera. Pero nagpapasalamat po sa Panginoon kasi sa kanya ko po pinagkakatiwala ang lahat. Kasi nakikita ko po yung mga alaga ko na hihina. Pero hindi po ako napapanghinaan ng loob. Dahil iingatan po sila ng Diyos. Yan po, pinagkakatiwala ko po sa kanya kasi mabigat po sa paningin ko ng mga alaga ko. Nakikita ko silang gano'n. Mga nagtatae, mga may mga sino. Pero ayun po, hinihingi ko po yun sa Lord. Salamat po sa Panginoon sa Matthew 11:28 na sabi niya, lumapit kayo lahat ng nabibigatan at nahihirapan. Kayo pagpapahingayin ko. Salamat po sa Panginoon dahil mabigat man po yung nararanasan ko ngayon. Pero pinagkakatiwala ko po sa Diyos sa lahat. Yan po, salamat po sa Lord, sa Kanya po, papuri. Amen. Yan. So, wala po tayong mga asahan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Sino ba po? Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpakan po na. Ako'y magpapasalamat dahil pinuntahan namin kahapon sa Bustos, sa Galilee. Hindi ko pinapangarap yun. Subalit, sa habag at awa ng Diyos, ako'y naisama. Talagang maghapon kong inano yan, inano sa sarili ko, Lord, dito pala ako dadalhin.
nakausap namin yung bishop, nakita namin yung, kung nandun si Ate Kat, mapapasayaw siya kasi yung sinayaw nyo, doon sinayaw dahil nandun si bishop, saka si yung artistang si DC Reyes, dahil meron siyang negosyo na mga pabango, papicture kami doon, pumunta pa siya, sa kami nasa likuran, tapos yung mga dancer, ikaw nga lang kung sama ka, talagang makikita ka. So, salamat sa Panginoon, hatid sundo kami ng van na airport. Yung dalawa, nilalamig na sa sobrang sa lamig. So, nagpapasalamat ako dahil nakasama ko. Tatlo lang dapat kami, si Mama Mire, ako, si Brother Sunny, tapos yung pitong youth na si Loren. Kasi ang ganda talaga ng sayaw. Yung mga tanda ron, sumayaw sila pag Pasko pa. Ang dami nila. Kulay halaya pa yung kanilang uniforme. Talaga naman sabi ko, itong napunta namin. Masaya sana kaya lang may word day. So sa This My Life, nakikita natin na dito natin makikita yung paano sumunod sa Diyos. Paano ka mabago ang buhay mo at paano ka manatili sa kanyang mga salita. So tunay nga na ang aming mahal na pastora kahit nasa Mindanao, panay tawag kay Brother San na ano mo na, i-send mo na. Ito, mahina ang signal kasi ron. Malaki aircon, may nagpa-raffle ng bigas, electric fan, tapos si Brother Sunny, 500, ibinili pa namin ng hamburger. Kasi nga, diretso fasting, sabi ko mag-alas 6 na. Kaya lang, Mama Mary, ibili mo na lahat yan kung ano man meron ka. Meron ako pera, pero pang tayo sa lottery, kung hindi pinalaw. Magaling si Lord. Salamat sa Panginoon, nagpapasalamat nga na panalo tayo lahat. Kung makikita nyo sa mga cellphone nyo, maganda talaga ang sayaw ng mga taga-Jesus na yan. Walang limadora, maayos, kumunta ko sa DC Reyes at saka sa Bishop. Salamat sa Panginoon. Masaya pong pinunta namin. Maghapon kami doon eh. Maghapon. Pero mo, mga bishop, mga obispo, mga pastor, mga kasama namin, kasama si DC Reyes. So isa na lang. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng nanay niyo. Magpapasalamat din ba ko kayo? Kailan siyang bida? Siya na daw bida. Kasi siyempre nasasalamat ko kayo sa buhay ng ating Panginoon. Sa buhay ng ating pastora. Salamat sa Panginoon kasi may pastora na tayong pastora ka. Kasi nanggaling na siya ng vigilance. 15 doktor ang kanyang mga doktor. Nagnasis, pero binigyan siya ng gano'n ng kalaman kasi native ng ginawa niya. Assistant doctor siya. Ay, assistant niya siya din sa atin. Kaya, nung pinaklose ng Lord yung kanyang laboratory, nag-full time sa kanya. So, nagdalangin ko sa mga may business, sinabi ng Lord mag-full time. Sa buhay ng pastora, kaya sa Diyos ng kapurihan, sa buhay ng aming pastora, napakabuti ng Diyos kasi may umaalalay sa atin na malapastura na kumakalinaw sa atin na tunay na ang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Pinapasalamat ko rin po ang aming pamilya, sa buhay ni Lolo. Sabi ko, Lord, huwag mo na si Lolo padumihin kasi wala ako. Kailan ko mag-charge, sabi ng Diyos, huwag kang magsimba. Walang bantay kay Lolo, walang bantay sa dalawa. Sabi ko, bahala na si Lord. Sabi ko, bantayin ko si Lolo. Si Ate Liz, natutulog sa PJ. Sabi ko, palin lang ako. Parang na si Lord sa buhay ni Lolo. Sabi ko lang ako ka dyan sa pinto. Nabantay sa pinto. Sabi ko, salamat talaga sa Lord sa buhay namin. Bagamat kami nagkawapakontak ng anak ko. Ate sabi, Ma'am ko, may plano ang Diyos sa buhay namin. Kaya po napagpad ng santol. May plano talaga ang Diyos sa buhay namin. Kaya sa Diyos po, naman pataw mapapa. Amen. Sabi ni Nanay Mira, napakapala talaga natin kasi mayroon tayong pastora pa. Imbes na pastor na, doktor pa. Pero sige lang kasi gano'n naman po talaga. At kasi mainam na po yung puro pastor eh. Diba? So yun. So, meron pa po. Ayun, meron pa. O, sige, palakpakan natin. Palakpakan natin Sarah. Salamat po ako sa Diyos unang-una po sa buhay ng ate ko. Kasi marami man po siyang naranasan sa abroad.
pero hindi po siya pinabayaan namin. Nagpapasalamat din po ako sa buong pamilya, sa nainingatan po ng Diyos ang buong pamilya po namin. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po pinagaling niya po yung mga sakit karamdaman namin at pinagpapala niya po kami. Salamat din po sa Lord sa buong isang linggo na may biyaya pong dumarating sa amin. Salamat po sa Lord. Amen. Kaya, alam niyo po, talagang napakasarap magpuri sa Diyos eh. Magpasalamat. Amen. Kasi nagiging kagaanan po ng buhay natin. Subukan niyo laging araw-araw magpasalamat o mamaya-maya kasi mararanasan niyo napakagaan ng pakiramdam. Grabe talaga. Amen. Kahit nga may bigat ka eh. Oras na nanalangin ka, nagpasalamat ka sa Diyos, gagaan po yan. Kaya napakasarap magpuri sa Diyos at magpasalamat. Amen. So ako na lang po ang magpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Yun, ulitin ko yung naranasan namin doon. Maghapon po kami doon. So nagpapasalamat ako sa Diyos dahil preaching, no? Ang dami kasi mga bishop, mga talagang mga gagaling po talaga mag-deliver ng mga salita ng Diyos, nakakatuwa po. So may natutunan po kami doon, marami kami natutunan. Kumbaga, dito na lang yun dahil siyempre karagdagan din po yun, no? Sa bawat isa sa atin na pag narinig natin ang mga puputing salita ng Diyos, amen, na karagdagan po sa atin yun. So salamat sa Diyos dahil tulad nga po na una na po yung sinabi ni Daddy Jose, nagparapol po doon, no? Nagparapol sila ng, ang unang rapol sa 500 po. 10 po yung pipiliin na parapol. So nararamdaman ko talaga, tumitibok ang puso ko. Sabi ko may 500 talaga ako rito eh. Sinabi ko, may 500 talaga ako rito eh. Ngayon, nagbunot na 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Nabunot. Wala talaga ako. Wala talaga kami. Sabi ko, okay lang yan. Pero nararamdaman ko talaga eh. May 500 talaga ako eh. Pagkatapos ng parapol, nung 10 binunot, ano naman, special number. Special number, then preaching, tapos MC, magsasalita. Ang dami ano. Aba, binalik yung pabunot. 10 uli. Sabi ko, may pabunot talaga ako dito sa 500. Ayun, nagbunot po, siguro. Nasa pampito siguro. Sa pampito. Nabanggit ang pangalan ko. Sani Uganya. Ba't Uganya? Ugaya ko. Ako yan. Dati Sani. Tayo kagad ako, takbo ako kasi kailangan daw tumago para ng oras. Di ba, mahabol. Binibilangan. Ito ko kagad 500. Bulsa. Ayun. Di ba? Salamat sa Diyos dahil may pagpapala sa ating Panginoon. Amen. Hindi talaga sa kanila yung galing talaga sa Diyos yun. Para sa amin talaga yun. Amen. So, yun. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ibibigay ko na po ang susunod na gawain. Ang pangako po ng Diyos, ipapahayag po ni Daddy Jose. Palakpakan po natin ang buhay.